Matindi ang naging dagok sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos tuluyang ibasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling niyang pansamantalang paglaya. At tandaan, hindi pa ito hatol, pero malinaw na mensahe ito mula sa ICC, seryoso ang kaso at sapat ang nakitang panganib para hindi siya payagang makalaya habang nagpapatuloy ang proseso. Ano ba ang sinabi ng mga hukom? Una, pinagtibay nila ang desisyon ng pre-trial chamber na nagsasabing may tatlong pangunahing panganib kung palalayain si Duterte. 1. Panganib na hindi siya haharap sa paglilitis. 2. Panganib na makaapekto, makaimpluwensya o makaharang siya sa investigasyon. 3. Panganib na maari pa siyang makagawa ng mga krimeng sakop ng ICC. Hindi kailangan ng ICC ang 100% na pruweba na mangyayari ang panganib. Ang tanong lang ay kung makatwirang mangyari. At ayon sa appeals chamber, makatuwiran. Tinawag ng depensa na hypothetical ang mga panganib, pero ayon sa mga hukom, may sapat na batayan ng pre-trial chamber. Mga publikong tala, investigative reports, at mga dokumentadong pattern ng pagtrato ng dating Pangulo sa mga investigasyon nung nasa poder pa siya. At dito naging bigat ang argumento, malawak ang network ni Duterte, political, local at maging internasyonal. Ibig sabihin, may kakayahan siyang umiwas o magtago kung papayagang lumaya. Hindi rin tinanggap ng ICC ang argumentong dapat siyang palayain dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Sabi ng mga hukom, tiningnan na yan at hindi sapat dahilan para mabawasan ang panganib. Sa madaling salita, sinabi ng appeals chamber, walang mali sa desisyong huwag siyang palayain, kaya mananatili siya sa ICC detention. At interesting pa dito, pinili ni Duterte na huwag dumalo sa pag-aanunsyo ng desisyon, isang karapatan naman sa ilalim ng ICC rules. Ano ang kahulugan nito moving forward? Ibig sabihin, papasok na tayo sa mas malalim na yugto ng proseso, mas maraming hearing, mas maraming ebidensya, at mas malinaw na direksyong inaabangan hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Patuloy na tututukan ng ICC ang mga alegasyon sa likod ng madugong kampanya kontra droga, isang isyung matagal nang hinihintay ng pamilya ng mga biktima na magkaroon ng hustisya. At habang tumitindi ang kaso, isang bagay ang malinaw, hindi basta-basta ang laban na ito. At hindi na kontrolado ng lokal na politika ang magiging takbo ng kuwento. Kaya abangan natin ang susunod na galaw sa Hague man o dito sa Pilipinas. Dahil dito natin makikita kung paano haharapin ng dating Pangulo ang pinakamalaking legal na laban sa kanyang buhay.